Yun, welcome back mga kasisid. Yan. Kumusta po ang lahat? Ngayon lang naman tayo nakapag-upload gawa ng bagyo. Gawa ng bagyo mga kasisid. Halos kauhupa lang. Kaya dito lang muna kami magte-try sa sa harap ng isla. Kasi medyo may kalabuan nga yung dagat dito, pero try lang namin. No choice, dito lang talaga muna, hindi makapagdayo dahil sobrang tawag dito. Hindi pa sure yung panahon dahil pabugso-bugso lagi yung ulan tsaka yung hangin. So dito lang kami sa harap ng isla ngayon. May mga kasabay ako. Ayan sila Joel. Ayan mga kasabay natin. Ayan mga kasisid, mag-ano lang, gagay lang kami dahil madilim na. Mga hunting tayo ng ng bagulan, baka may sampa na ngayon. So ayan, abang-abang na lang. Yun, sabayan nyo na naman ako. Mag-dive ulit tayo. Oh! Ayan o, biglang umulan na naman. Ang lakas na naman ang ulan mga kasisid. Pero syempre, hindi tayo papatinag, dive agad tayo. Dalawang sa pangaral mga kasisid. Ha? Ayan o, isa ka table natin. Kailangan mo na dagat. Atuwa na ng kilo. Para kayo. Laki oh. Buset. Ayun mga kasisid, yun po yung pinakahuling footage ng video ko. Supposed to be dapat may re-record ako na sa Maral pa na aking papanain. Pero unfortunately, nung nandun ako sa ilalim tapos piniplay ko na yung video na nakalagay dito sa case na to, hindi na siya nagpi-play. Tapos, siguro mga 3 beses kong pinipindot, ayaw talaga niyang pag-play. So sabi ko, baka naman kasi before kasi nangyayari sa GoPro ko, kapag hindi nagpi-play minsan, tinatanggal ko lang yung battery. Tapos pag pinasok ko, ayun, gumagana siya ulit. Akala ko, ganun lang, kaya pinahinayaan ko na lang. So pag gilid namin ni Katribul Babin, hindi ko siya pinansin. Basta wala lang, umuwi lang kami, umahon, tapos sumakay sa motor ko, ayun. Tapos pagdating sa bahay, hindi ko pa rin pinansin yun. Nagbanlaw ako, tapos binanlawan ko yung flashlight ko. Kasama nung case na to, nasa loob yung camera. Hindi ko pa rin pinansin yun. Tapos nung nakabihis na ako, kasi tatanggalin ko na yung battery ng flashlight ko kasi charge ko na, pati yung GoPro ko. Napansin ko, yung case na to, kalahati na yung laman ng tubig sa loob. Sabi ko, patay tayo dyan. Sabi ko sana, pero hindi ako ganun kinakabahan kasi nga, ito, alam naman natin na yung GoPro Hero 10, kahit wala tong case, i-dive mo ito, waterproof siya. So hindi ako ganun masyadong kinakabahan. Pero sabi ko pa rin, sana hindi naman pinasok. So pagtanggal ko ng ganito, ayun, tumulo na yung tubig. Tapos kinuha ko na to, yung sabi ko, wag naman sana. Habang tinatanggal ko yung dito, yung pinaka-door niya, ito, habang tinatanggal ko, sabi ko sana wag naman pasukin. Ang problema, pagtanggal ko nito, pagtanggal ko ng battery, pag ganun, nako, punong-puno ng tubig sa loob. Ayun na, wala na. Wala talaga mga kasisid. Ito, try natin Ito, tatanggalin ko. Ito, tanggal-tanggal lang naman to Ito, itatry natin to. Ayan, ipapasok natin. Ayan. Supposed to be dapat pag pinasok mo to, iilaw ng pula.
May magbi-blink dyan pero wala talaga. O, ayan o. Ito yung power button o. Ayan. Kahit anong pindot mo, wala talaga. Ayan o. Dito sa quick capture, wala o. Oh, wala talaga. Sira na talaga. Hindi ko alam kung maayos pa, pero mayroon tayong subscriber na nag-comment doon sa post ko sa Facebook ata yun o sa YouTube. May nirecommend sa akin na technician na gumagawa nito. Tapos nag-usap kami. Sabi niya, ipadala mo boss dito sa Taguig. Sa Taguig. So, yung mangyayari, papa-LBC ko ito. Ang problema nga lang, sabi ko sa kanya, boss, halimbawa maayos yan, magkano naman kaya yung magagastos? Sabi niya, nag-range sa 3,500 to 6,000, 5,500, ganyan. Yung sabi niya, sabi ko, hindi ko alam kasi wala naman akong pampagawa. Ayan. So, di ko alam, pero papadala ko pa rin to. Gagawin ko ng paraan. Paala na. O, mangutang. Kasi sayang to eh. Bili ko dito nasa 20, halos umabot ng 30,000 kasama na lahat ng mga accessories. Ito, tapos yung charger. Binili ko pa to sa Hong Kong. Sayang naman. Kasi ito yung nagpa sa akin eh. Kumbaga nagpalago ng aking YouTube channel. Pati kayo mga kasisid. Dahil dito, napasubscribe kayo. Dahil maganda talaga gamitin to, napakalinaw talaga. Ayan. Kita nyo naman, pati dito sa pati dito sa front screen. Kung mapapansin nyo, hindi lang ganong nakikita sa Talagang hanggang dyan yung tubig. Meron pa nga dyan. Meron pa nga. Bilinover ko na siya. Nilagyan ko ng alcohol sa loob. Tapos ginaganon ko. Hinugasan ko. Tapos pinatulo ko. Tapos blinover ko siya ng matagal. Para talaga, tuyo-tuyo sa loob. Pero wala na talaga. Yung last na footage ko, yung sabi ko nga, yung sa Maral, yung napansin ko doon, nung hindi siya nagpi-play sa ilalim, pag angat ko, napansin ko, itong front screen na to, nagbi-blink-blink siya ng kulay puti. Hindi ko naman pinansin yun, tapos pag angat ko, wala na. Tapos, inuon ko sana doon sa taas, wala talaga. Pero hindi ko pa napapansin na may tubig na pala sa loob nung nandun ako sa laot, nung kami nag-treble babin. Napansin ko lang nung dito na sa bahay. Kaya ayun mga kasisid, hindi ko alam kung baka matagalan tayo sa pag-upload. Hindi ko alam kung makakapag-upload pa ako or makakapagpatuloy pa sa pamamana. Kasi ito lang talaga. Wala naman tayong camera. Papahiramin sana ako ni Kabiri TV ng kanyang Hero 8. Ang problema lang, walang battery. Yun. Lobo na kasi yung dalawang battery nun. So, dito naman kasi sa lugar namin, isla naman ito. Wala namang mga dito, mga action camera. Kaya, wala. Taste lang muna. Di ko alam kung anong gagawin ko. Kung anong vlog yung gagawin ko. Kasi, syempre, more on spear fishing tayo. Ayan, sana, may magandang loob na mag-sponsor or matulungan ako na mapagawa ito. Ayun. Sana matulungan nyo ako mga kasisid. Kasi sa ngayon, talaga, kumbaga sa walang talaga. Ayun. Sa mga nagtatanong naman, sumasahod ako sa YouTube pero hindi na ganun kalaki. Halos kulang pa nga sa gastusin sa pamilya ko. Ayan, syempre, may mga estudyante tayo. Ayan. Kaya di ko alam kung paano ba to, pero ang gagawin ko, papadala ko pa rin ito. Tapos, pag halimbawa nagawa na, kung magkano, kakausapin ko lang muna yung technician na kapag nakapag-provide ako ng pera, yun, sa ako na lang kukunin ulit. Ang importante, may padala ko na ito para maayos na kagad, para hindi na lumala yung problema. So yun mga kasisid, maraming salamat sa suporta nyo kahit hanggang sa punto na ito ay nandyan pa rin kayo nakasuporta. Yan yung gagawin ko ang lahat. Gagawa tayo ng paraan para maibalik yung pag-vlog ko kasi sayang naman yung pinaghirapan. Almost mahigit 2 taon din na nandyan kayo kasama ko sa puyatan. Ayan, kahit minsan masama yung pakiramdam, namamana pa rin kahit masama yung panahon. So ayan mga kasisid, hindi na tayo magdadrama. Sana pag-pray nyo na lang na sana makabalik ulit tayo para mabigyan ulit kayo ng entertainment. So yun, maraming salamat ulit.
Hanggang sa susunod po, abang-abang na lang po mga kasisid. Sana makabalik na tayo sa spearfishing. Alright?